Saya-saya talaga naman, oo. Ito yung mga tanim namin ni King, doon sa taas. Ayan, inani na niyang dyan. Ng akong husband, ayan na siya, oh. Masarap, di ba? Yan, kakainin na namin ang aming okra na tinanim. Grabe talaga, no? So, nakalibre na kami, di ba? Ayun, niluluto na talaga yung iba. This one is a little bit hard na. Kasi hindi alam ng husband ko na pag hard na sila, hindi na to kinukuha. Okay, bibigyan ko kayo ng tip, ha? Pag matigas na, anak, pakitingnan yung matigas na anak, be. Show them the super hard already. That one, it's hard already. Matigas na, hindi mo na maputol ang dulo. Ibig sabihin, do not get it na dun sa puno. Kasi, patatandain mo na lang sila doon. Tatanda sila doon, then, sila na naman yung kukunin mo yung kanilang seed pagtanda nila. Ganun yun. Hindi ko kasi na-orient yung husband ko. Hindi yun marunong. Ayan. So, ito yung naiwan. Pero, ganyan din karami yung iluluto namin ngayon. Isasama namin siya sa sinigang. Oh, diba? Libre na yan. Aside sa mga okra, meron din akong mga kamote tops. Ayan, oh. Ito, konti lang tong kinuha kasi pang sinigang lang yan. Pero, I'll show you yung garden ko kung nasaan yung mga kamote tops ko. Ha. Matutuwa ka talaga. Promise. I'm telling you. Ayan siya. Konti lang yan. Pang sinigang lang yan. Ngayon naman, ituturo ko sa inyo kung paano ko pinatubo yung okra na yun. So, as usual, kagaya ng ginawa ko sa pechay, ito talaga yung lagayan ko, basin. Mga plastic ito, recycled plastic na pinanggalingan ng mga binili naming manok o kaya mga cakes. Diyan, as usual, nilagyan ko ng soil and then yung seedlings, nilagay ko dyan. And then, I water it regularly. Ang pag-water dito, hindi talaga marami. Sprinkle lang para ma-moisten lang talaga yung soil niya. And then, after that, after 7 to 10 days, pwede na talaga silang ilipat sa land. So, all we have to do is taking good care of them by watering them every day. After 10 days, yun, ililipat ko na siya sa land. And what I can say is that hindi siya ganun ka-sensitive. If you notice, ang aming land parang madumi siya, no? But then, fertile talaga yung lupa namin dyan. It's just that, sa may puno dyan ng ipil-ipil eh. Kaya nadudumihan. Mga leaves lang yung nakikita nyo dyan. But the soil itself is really fertile. Yung nakita nyo marami na yun na seedlings, tinmin ko talaga lahat dito. But then, ang mga 12 or 15 lang siguro yung tumubo at heto sila. Hindi ko na sila naalagaan kasi I'm busy, no? And this is a little bit far from my house. Aakyat pa ako ng mga 3 levels bago ko makita tong lugar na to. So, iniwan ko lang siya doon. And then, all of a sudden, mga how many weeks siguro, umakyat kami doon. Nakita namin, oh my God, may bunga na talaga yung mga okra na ito. Yun na, yung inani namin kanina. And hindi lang yun minsana na. Masipag silang tumubo. That is the reason why kailangan alagaan natin sila. From then, nung nakakuha na kami ng mga bunga niya, inayos na rin namin yung lugar, ipinaayos namin, inlis namin yung mga dumi-dumi, ganyan. Kasi nakakahiya naman sa okra. Bigay ng bunga, tapos hindi mo siya ipapalinis o ipapaayos. But I just want to tell you that this okra or ladyfinger is not that sensitive talaga. Any one of us can do it. Patubo mo lang, and then after that, you put it in the land. Actually, ito before, nilagay ko to sa sa pot. And then, tumubo siya.
So you can do it too, as what I did. As I promised, ito yung taniman ko ng mga kamote. Tingnan nyo, ang gaganda. Nagko-crawl lang talaga yung mga yan. Healthy sila. I hope you enjoy watching my okra things. And sana may natutunan kayo sa aking ginawa. Any questions and comments, please write them down below. Thank you very much for watching, everyone. God bless you. And bye-bye for now.